Bumaba ka na sa iyong pwesto, pride. Itong gumaya sa mga presyo ng bilihin na tumataas din. Humble down ba? Alamin natin ang mga di magandang epekto sa ating buhay tungkol sa bagay na to, na posibleng nadadala din natin sa pagnenegosyo. Samahan niyo ko sa video na to at hanapin na rin natin ang solusyon kung anong dapat gawin para dito. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po si Jan D. Lucero po, isang entrepreneur. Nasa 2 dekada na rin pong nagnenegosyo. Speaking of pride, marami tayo niyan. Marami tayong mapag-uusapan niyan. Bago natin pagchismisan to, pag-usapan at talakayin, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo ang kwento ko about din naman dito. Tuwing may kabataan days po, yung kabataan pa tayo, ay active tayo sa pagsali ng mga different youth organizations, pa-community man or kahit nung sa school during college days, pa-religious group, socio-civic organizations, and even fraternity. And opo, meron po tayong fraternity na sinalihan. This is a non-hazing fraternity. Wow. Ginagawang proseso para makasali ka dito ay may mga sessions 2 or 3 times a week. May mga lectures and activities din. Sa isip ko nga nung nasa proseso pa ako ay parang nag-add subject ka lang. Parang may additional subject ka lang din. Kasi 2 or 3 times a week yung meetings nyo or sessions. Ilan sa mga magagandang dulot nitong fraternity namin during the process ay matututunan mo ang iilang bagay na hindi mo matututunan sa loob ng klase o sa eskwelahan. The same time, dito ko rin naranasan yung makisalamuha sa mga professional or mga successful people. Kahit estudyante ka pa, ay nakikipag-banding ka na sa mga taong may narating na rin sa buhay. Na talagang nakaka-inspire at nakaka-motivate. Active member ako sa fraternity namin. Hindi lang dito sa fraternity ko, pati na rin sa ibang organization na sinasalihan ko. Hindi naman sa pagmamayabang, pero baka posibleng yabang na rin to. Sa different organizations na nasasalihan ko or sinasalihan ko, ay nagkakaroon tayo ng posisyon. Wow. Nagiging elected officer, chairman ng isang committee, at iba pa. Dahil na rin siguro sa pagiging active natin sa mga organisasyon na ito. Tulad dito sa fraternity namin, naging Grand Chancellor po tayo dito during my undergraduate years or during my college days. Grand Chancellor po ng isang chapter, yun po yung parang presidente ng buong chapter. Frat namin dun sa university na yun. During my term as Grand Chancellor, ay okay naman ang takbo. Normal. Yung parang tulad pa rin ng dating takbo namin sa aming chapter. Enjoy kami sa mga programa, sa mga activities, sa mga pledges, assistant, or mayroon naman din pa ring recruitment for membership. During those times, yung akala kong okay na, normal na ang lahat, ay may mga pangyayari palang di ko alam. Mga concerns or hinaing sa mga kasama ko. Naramdaman ko na lang to or naramdaman nung patapos na yung termino namin. Ang termino kasi ng officers ng chapter ay isang school year. Minsang nakausap ko itong active alumni member namin na regular na napunta sa chapter namin. Almost every activity andun siya. Sinasadyang naging masinsinan yung usapan namin. Baka purposely din naging ganun yung usapan para masabi nitong kasamahan ko sa org yung mga concerns. Yun nga nasabi niya sa kwentuhan namin na may mga iilang members pala sa chapter namin or dun sa org namin na medyo iba yung tanggap sa leadership ko. Kumbaga, niya sa aking medyo may pagka-autocratic daw ako na leader noong mga panahong yun. Hindi daw ako nakikinig ng mga suggestions or mga concerns na gustong sabihin ng mga members namin. Siyempre ako naman na posibleng nabigla din sa mga ganong concern. Na yun nga, buong akala ko'y okay lang ang lahat. At posibleng siguro, in denial din ako. Medyo napasagot akong hindi naman siguro ganun. Pero after ng pag-uusap namin, medyo naramdaman kong natamaan ako. Or parang naging guilty na rin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay parang nag-self-evaluation ako. O pinagbabalikan ko yung mga nakaraan. Ano ba talaga? Or kung totoo ba talaga? At yun nga, pagkalipas ng mga ilang araw, ng pagmumuni-muni at pagninilay-nilay,
ay na-realize ko medyo or parang may katotohanan nga yung sinabi niya sa akin na may pagka-autocratic leader ako na hindi nakikinig sa mga suggestions or mga concerns na gustong sabihin ng mga members ko. Habang iniisip ko at binabalikan ko, re-realize ko na parang oo nga, ganun nga. May mga times kasi nahirap akong tumanggap ng mga suggestions. Yung parang pinagplanuhan ko na yung lahat. Na parang pag may pumapasok na mga suggestions or gustong gawin or adjustments, parang hindi ko na tinatanggap agad-agad. Kasi nga, planado ko na lahat. Parang mga ganong sitwasyon. At dun ko lang din na-realize pagkatapos ng pag-uusap namin. May mga ilang bagay pa na hindi pala maganda yung mga ganong gawain. Dun nga, parang nasabi ko sa sarili ko na pride yun. Parang masyado na akong namamagaling na hindi na ako nakikinig sa kanila. Kaya nga simula nun ay medyo maingat na ako, medyo observant, or medyo may pagka-sensitive. At mas naging open ako for suggestions or new ideas pag may mga usapan or talakayan. Kaya pag-usapan natin itong isang bagay na to, pride, at alamin natin kung ano-ano pa yung mga masasamang epekto nito sa ating buhay or kahit sa pagnenegosyo. At alamin na rin natin ano yung mga posibleng solusyon. Ang pagkakaroon ng mataas na pride ay may mga di magagandang epekto sa buhay. Isa na rito ay ang kawalan ng openness sa feedback. Pag mataas ang iyong pride, kahit sa mga organisasyon, sa grupo, o kahit sa magkakaibigan, o kahit sa negosyo, hindi ka tumatanggap ng mga puna or criticism. So, sobrahan na yung believe mo sa sarili na umaabot sa puntong nagmamagaling ka na. Kaya nahihirapan ka mag-improve. Isa pa sa masamang dulot pag mataas ang pride ay ang nagkakaroon ka ng problema sa relasyon, sa kaibigan, magkaibigan, sa isang grupo, o sa negosyo. Ang pagkakaroon ng mataas na pride ay nagdudulot ng tensyon sa grupo. Ito rin ang posibleng dahilan ng pagsimula ng away, ng mga di pagkakaunawaan. Kaya nga din, pag mataas ang pride, ay nahihirapan kang makinig sa mga kompromiso. Hindi ka nagpapababa ng iyong prinsipyo, kaya nagdudulot ito ng hindi pagkakasunduan. Pagkakaroon ng mataas na pride ay nagdudulot din ito ng matinding kalungkutan, kalaunan. Hindi ka nagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong mga kasama or kaibigan. Dahil sa mataas ang pride mo ay nararamdaman nilang hindi ka rin naman napagsasabihan. Kaya nga iwasan nating taasan yung pride natin. Ibaba sa pwesto. Huwag nang sabayan ang presyo ng mga bilihin na tumataas din. Humble down ang gagawin para maiwasan to. Or hindi masyadong tumaas talaga. Kailangan natin ng humility. Pag may humility ka or nag-humble down ka, ay natututunan mong tumanggap ng pagkakamali. Medyo mahirap man tong gawin pero dahil sa nagpakumbaba ka, ay kayang-kaya naman. Pag may humility ka, ay nauunawaan mo yung iba. Kaya mong tanggapin yung mga puna nila o yung mga kritisismo nila. At posibleng nagdudulot pa nga ito ng malaking tulong sa iyo. May mga times pag mataas ang pride mo ay hindi mo kayang tumanggap ng tulong ng iba. Kasi feel mong kaya mo mag-isa na parang nakikita yung kahinaan mo pag tinutulungan ka. Pero kapag nag-humble down ka, ay kaya mong tanggapin to. Malaking tulong to sa iyo. Sa pagkakaroon ng humility, ay nakakasanayan mo na ring magpatawad. Ang pride kasi, ang isa sa dahilan talaga ng lahat ng mga awayan, mga di pagkakasunduan. Nagsisipagtaasan kayo ng ihi dyan, kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Pero pag may humility ka, ikaw ang isa sa mga unang-unang makakaunawa sa sitwasyon at magbibigay ng kapatawaran. May mali ka man or wala, may mali man sila or wala, hindi na nagmamatter yun. Basta ang sayo, ang maayos ang lahat. Dahil nag-humble down ka. Yun, no? At posibleng may mga ideas pa kayo dyan or suggestions about sa topic na ito. Comment down below. Share your thoughts. Ako po naniniwala na ang pride ay parte po talaga sa atin. Parte ito ng ating emosyon. Kahit hanggang ngayon po, parati ko pong nare-remind yung sarili ko na huwag hayaang emosyon ang nagko-control sa atin. Tayo dapat ang mag-control ng ating mga emosyon. Isa na itong pride. Ang pride ay may magandang dulot din sa atin. Ito'y nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili. Pero wag lang ding pasobrahan. Laban kasi natin dito pag masyado nang tumaas yung pride mo. Na pati ikaw hindi na nakakakontrol or hindi na aware. Ika nga nila, lahat ng sobra, masama. Kaya nga, let's all be reminded to have humility.
let's humble down. Ang pagkakaroon ng mataas na pride ay isa din sa mga balakid sa tagumpay, mapa-personal man or sa negosyo. Kaya samahan niyo po akong mag-remind sa sarili natin at labanan ang mga bagay na to. You may join our Facebook group, ang Kapaki-Pakinabang na Tambayan, #Kapaki. Doon po pwede po kayo mag-share ng iyong mga ideas, share your thoughts, magtanong, at mag-share ng mga videos or contents na makakatulong sa ating mga kapaki. And for more Kapaki-Pakinabang na mga videos or contents, you may subscribe our YouTube channel, Chan De Lucero, and please follow, like, and share na rin po sa ating Facebook account. Sana po ay may natutunan. Sana po ay okay kayo dyan. Maging okay kayo dyan. Ako po si Jan. Daghang salamat.